Hi, love. Kaluoy sa among palangga. I love you. Biyahe na kami mga langga. So, iiwan namin si Missy mo. Bye-bye, Missy mo. Ay, gilak ma. Excited na kaming lahat, lalong-lalo na sina mama at papa na makauwi sa Pilipinas. Pero malungkot din sila kasi maiiwan si Missy mo dito ng mag-isa. Pero, meron namang magpapakain sa kanya. Yung aming katrabaho dito sa farm, siya yung palagi naming iniiwan para magpakain kay Missy mo. Bago kami dumiretso sa airport ay sinigurado muna namin na puno yung aming gasolina. Sigurado ako mamimiss din na mama at papa ang view dito sa New Zealand, lalong-lalo na yung temperature. Anyway, nasa mga 2 to 3 hours pala yung biyahe natin papunta sa airport. Yes mga langga, malayo-layo po ang airport sa amin. Although, meron namang mas malapit na maliit na airport, pero tuwing nagta-travel kami internationally, dumidiretso na kami doon sa Auckland. So ngayon nga ay dumating na tayo sa parking. Dito namin iiwan ang aming sasakyan for over 1 month. Bayad lang si Mike ng mga $300 para sa mga 34 days na pag-park dito ng aming sasakyan. So nung nakahanap na kami ng parking ay kinuha na namin yung mga bagahe namin. Advance kami ng mga 3 hours ngayon kasi mas magiging mabagal kami dahil kasama na namin si baby. Mixed emotions yung nararamdaman namin ngayon. Nakakatakot kaya mag-travel ng infant. Lalo pat first time mo. Kaya naman medyo inagahan talaga namin. So ngayon ay papunta na kami doon sa waiting area. Antayin na lang namin yung bus na magdadala sa amin papunta doon sa terminal. Timing na pagdating namin doon sa waiting area ay dumating naman yung international bus na magdadala sa amin papunta sa international terminal. Lapit lang naman dito yung terminal. Siguro nasa mga 5 to 10 minutes lang yung drive galing dito papunta doon. Wala naman kami masyadong dalang mga gamit mga langga. Yung mga dala namin ay mostly para kay baby lang. Tsaka yung mga gamit din nila mama. Ito yung uwi namin na wala kami mga pasalubong na dala. Umuwi kasi kami last year para sa aming kasal. Madami kaming dala ng mga pasalubong at sobrang bigat sa bagahe. Kaya ngayon hindi kami nagdala ng pasalubong kasi sinigurado na namin yung mga gamit ni baby. Tsaka maliit din kasi yung sasakyan namin. Kaya hindi na magkakasya kung mas madami pang bagahe yung dadalhin namin. Sobrang excited na sina mama at papa. Actually nga, hindi sila nakatulog kagabi. May mga langga, pagpasensyahan yun na yung mga noise sa background ko. Yes, nasa Pilipinas na po ako while filming this voiceover. At kung maririnig nyo ang boses ko, meron po akong sipon at ubo. Dahil kasi sa change ng temperature, hindi pa nakakapag-adjust yung aking katawan. Kasi sobrang init dito mga langga. Mabuti na lang at si baby ay hindi naman nagkasakit. Hindi na pala nung pag-check-in namin mga langga, naku sobrang haba ng pila. Kaya naman I suggest, kung kayo ay magta-travel using China Southern with an infant, agahan nyo na yung pila mga langga. Kasi kita nyo naman ha, kami 3 hours yung advance namin. Grabe, sobrang haba ng pila. Siguro nasa mga 30 minutes or 45 minutes kami doon sa pila. Mabuti na lang at hindi masyado umiyak si baby. Tapos nagsimula na kaming pumila para makapasok sa aeroplano. Habang nag-aantay kami sa aming turn, pinantok na rin si baby at tuluyan na siyang nakatulog. Ganyan lang yung posisyon niya hanggang sa makapasok kami sa aeroplano. Tapos nung nakaupo na kami, nagising na siya kasi kailangan ko siyang lagyan ng seatbelt. Hindi pala namin napabook yung puan na may bassinet kasi kung naaalala nyo, pinabook ko itong ticket na ito last minute na. Kaya naman wala nang bakante. Kaya dito tayo ngayon nakaupo sa may likuran. Tingnan natin sana naman si baby ay makatulog sa biyahe. Nung nag-take off na kami, hindi naman umiyak si baby. Happy pa siya at this time. Pero sigurado ako later on, iiyak din siya. Ayaw na ayaw niya kasi nang nakaupo lang. Gusto niya yung palakad-lakad. Tapos nung stable na kami sa ere, sinerve na nila yung unang pagkain. Pero dahil hawak-hawak natin si baby, kailangan muna tayong subuan ni Mike para makakain tayo. Ang options pala ng pagkain nila ngayon ay rice with chicken at noodles with chicken. And of course, yung pinili namin ay yung merong rice. Pagkatapos namin kumain, tinignan namin kung gaano pa kami kalayo. Nako, sobrang layo pa namin mga langga. Nasa mga over 11 hours kasi yung biyahe natin ngayon. Di pa tayo nakakaabot sa may Australia at si baby ay nagsimula ng maging uncomfortable. At this point, grabe na yung iyak niya mga langga. Kinuha nga siya ng flight attendant at pinasyal-pasyal around dito sa aeroplano. Pero syempre, hindi yun magtatagal at magiging uncomfortable na naman si baby kasi gusto niya yung matulog. Kaya kinuha ko na siya sa flight attendant at pinatulog ko siya dito sa may likuran. At nung nakatulog na siya, ay bumalik na ako sa upuan. Tapos sinerve na nila yung pangalawang meal. Dito wala ka ng ibang options kundi ito lang noodles. Pero ganun pa rin yung drama natin. Dahil hawak-hawak ko si baby, kailangan tayong subuan ni Mike. Nagising na rin pala si baby dito kasi pinaandar na nila yung ilaw dahil kailangan na namin kumain. By this time, nasa mga 3 hours and 21 minutes na lang kami at makakarating na rin kami sa Guangzhou. And you guess it right mga langga, wala tayong tulog. Buti na lang at yung nakatulog na si baby sa kalagitnaan ng aming flight, naging komportable na siya sa aking mga braso. At hindi na nga siya umiyak hanggang sa kami ay makaland Guangzhou International Airport. Meron palang wifi dito sa airplane pero hindi po siya gumagana.
Anyway, hindi ko rin naman magagamit yon dahil hawak-hawak natin palagi si baby. Nasa mga 6 p.m. na nung nakaland kami mga langga at yes, sobrang haggard na namin. Lalong-lalo na sina mama at papa kasi hindi sila nakatulog. Galing pa doon sa New Zealand. Nilit namin silang matulog pero ayaw nila kasi sobrang excited nilang makauwi. Marami ako na-research about sa long layover dito sa Guangzhou. At nasa mga 50-50 yung mga experiences nila. Pero masasabi ko mga langga, so far, from the flight attendant, positive naman yung aming experience. Mababait naman sila kasi yung mga flight attendant doon sa aeroplano ay marunong namang magsalita ng Ingles. Dahil nasa mga 14 hours yung aming layover dito sa Guangzhou, lumabas kami at nag-hotel dito malapit sa airport. Nabook itong accommodation nung nandun na ako sa airport mga langga. Sobrang bagal pala ng internet nila, kaya naman ginamit ko na lang ang aking data galing dito sa New Zealand. At nung dumating na kami dito sa hotel mga langga, isang tao lang yung nakakapagsalita at nakakaintindi ng salitang English, kaya naman medyo natagalan kami sa pag-check-in. Bagal din ang kanilang wifi, kaya naman in-upgrade nila yung aming booking. Tapos nalaman namin na pagdating ng 10 p.m. ay meron silang free noodles doon sa restaurant nila. Busog pa daw sila mama kaya iniwan na lang namin si baby sa kanila. At kami na lang ni Mike ang pumunta sa taas. Excited na kaming makakain ng authentic na Chinese noodles. Masyadong madami yung mga tao na naka-check-in dito sa hotel ngayon. Kaya mas mabilis yung serving. Buti na rin na meron silang libreng noodles dito. Kasi wala kaming dalang cash mga langga. Meron kaming dalang USD pero hindi nila tinatanggap. Kaya naman kung meron kayong long layover dito sa Guangzhou, plano nyong lumabas para mamasyal at kumain, ako siguraduhin yung mga langga na meron kayong yuan cash. Kung maaga lang yung layover namin ni Mike dito, nako namasyal sana kami sa labas. Akala pala namin, nung pagdating namin dito ay malamig yung panahon. Pero nasa mga 11 degrees lang pala siya. Kaya naman maling desisyon nang nagdala kami ng makapal na mga jackets. So nung sinerve na ng chef ang aming order na noodles, nako sobra kaming natakam mga langga kasi sobrang sarap. Sobrang saya namin kasi finally, nakatikim na rin kami ng authentic na Chinese noodles. At pagkatapos namin kumain ay bumalik na kami sa taas kasi nasa mga 11 p.m. na by this time. Kailangan na namin magpahinga kasi maaga pa yung flight namin bukas. Although 8:30 a.m. yung aming flight, kailangan namin umalis dito ng mga 5 a.m. Nito pala yung itsura ng hotel mga langga. Napakalapit lang nito sa airport at mura lang din siya. Tapos meron siyang 24 hours na shuttle na magpipick up at maghahatid sa inyo sa airport. Kaya hindi ka mag-worry kung meron kang flight na maaga. Medyo nahirapan nga lang ako na i-contact sila para pick upin kami. Kasi sinabi nila nung pinabuko itong accommodation na ito na pagdating doon namin sa airport ay kailangan ko lang na pumunta doon sa information at i-ask sila na tawagan yung hotel. Kaso napakahirap makipag-communicate sa kanila mga langga. Kasi kahit na doon sa information, ang mga naka-assign na mga staff ay hindi marunong mag-Ingles. Anyway, mag-room tour muna tayo. Si Papa pala ay knockout na. Pagdating pa lang nila dito sa room nila, tulog na agad siya. Si Mama naman ay gusto niya munang maligo bago siya matulog. Napakaganda ng room nila mga langga, napakalaki at libre rin ang mga bottled water. Meron din silang libreng tsinelas na pwede mong dalhin. Dinalangan ni Mama yung sa kanila. Tapos kinabukasan, before mag 5 a.m. ay nag-check out na kami. Meron palang kasama na free breakfast yung booking namin dito mga langga. Kaso dahil maaga kaming aalis, sinabihan kami ng receptionist kahapon na padadalhan niya na lang kami ng pack lunch. Kailangan lang namin i-pick up kapag isasaolin na namin yung aming keycard dito sa room. Sobrang sad na uuwi kami nang hindi man lang kami nakapasyal sa labas ng China mga langga. Pero ayos lang, may next time pa naman. Pagsauli pala namin ng aming room key, nakita namin yung mga pack lunch na nasa gilid. Kaso nung kinausap namin yung receptionist, nako, hindi pala siya nakakaintindi ng English. Kasi yung nakausap namin kahapon na marunong mag-English, ay naka-time off na siya. Tapos kinailangan na namin magmadali kasi dumating na yung bus na maghahatid sa amin papunta sa airport. Kaya hindi na namin kinuha yung pack lunch na prepare nila para sa amin. Sayang nga mga langga. Kasi kasama pa naman yun sa binayaran ko. Biyahin na agad kami papunta sa airport, mga langga. Sobrang excited na namin kasi after ng flight na ito, makakarating na rin kami ng Pilipinas. Nasa mga 3 hours na lang itong flight, mga langga. Kaya mabilis na lang yan. At dahil malapit lang yung airport dito, 5 minutes lang ay nakarating na agad kami dito sa Terminal 2. Ang nararamdaman namin ngayon ay excited na pagod. Kasi nasa mga 3 hours lang yung tulog namin, mga langga. Kaya naman medyo masakit na rin yung ulo ko at this point. Pagpasensyahan niyo pala yung background ko mga langga. Si Mike kasi natutulog na at hindi na rin ako makalabas ng kwarto dahil sobrang init sa labas. Kaya naman pagpasensyahan niyo na yung kanyang paghahagok. At nung nakarating na nga kami dito sa may entrance sa T2 or Terminal 2, kinailangan namin na pumila. Akala namin i-check nila yung mga baggage namin pero hindi naman pala. At dahil wala na kami mga baggage na kailangan namin i-drop, dahil na-drop na namin lahat ng mga baggage namin kahapon at connecting flight naman ito, may time kami ngayon na makapasyal-pasyal dito sa airport. Napakalaki din ng airport nila mga langga. Napakalawak.
Problema nga lang dito ay hindi po sila marunong magsalita ng Ingles. Buti na lang minsan, tuwing kinakausap namin sila, ay nagkukusa na silang i-translate using yung kanilang phone, yung mga sinasabi namin, para ma-assist nila kami. So, plano namin gawin ni Mike ngayon, dahil meron kaming daladalang US dollar na cash, papakonvert kami para makabili kami ng mga pasalubong, kahit nakaunti lang. Kasi madami-dami na rin yung dala naming mga hand carry, mga langga. So ayun, namasyal muna kami dito, nag-picture taking, bago kasi siya sa paningin namin, kaya magandang mamasyal. At dahil hindi kami nakapag-breakfast, ganap kami ng bukas na mga kainan dito. Gusto rin namin patikimin sina mama at papa ng authentic na Chinese food. Kasi nga hindi sila kumain kagabi, kaya hindi nila na-try yung Chinese na noodles na libre sana sa hotel. Nakakatawa si papa nung tinuruan namin siya kung paano gamitin yung chopstick. Sobrang tawa din niya sa sarili niya nung sinubukan niya yung chopstick. Kasi hindi talaga niya makuha kung paano gamitin. Buti na lang at meron namang soup spoon yung in-order namin para sa kanila. Gusto sana nilang mag-rice kaso nga lang hindi available yung kanilang meal na merong rice. Kaya noodles na lang yung pinasubok namin sa kanila. Pero to be honest mga langga, mas masarap pa yung noodles kagabi doon sa hotel kesa dito sa kinainan namin. Although malaki yung serving nila, para sa akin mas masarap pa rin yung noodles kagabi. Nang dumating na yung mga pagkain namin, biglang nagising si baby kaya naman kailangan na ni mama na magpa-breastfeed. So aantayin ko muna na merong matapos kumain at matapos din si baby mag-breastfeed bago ako makakain. Hay, buhay nanay nga naman. Pero kahit na ganun mga langga, sobrang chine-cherish ko yung experience ko. Kasi minsan lang sa buhay natin na maging ganito kaliit si baby. Nang matapos pala kaming kumain ay bumili kami ng mga pasalubong na ref magnets at ng mga biscuits. Tapos off we go doon sa pila kasi nagsimula na silang mag-board mga langga. Para sa flight na ito ay doon pa rin kami nakaupo sa may likuran mga langga. Pero ayos lang kasi kahit na hindi natin yung gusto wala na naman tayong magagawa. Anyway, dito ko muna tatapusin itong vlog na ito mga langga. This is only the part 1 ng aming travel pabalik ng Pilipinas. Anyway, kung meron pala kayong mga questions, lagay niyo lang sa comment section para masagot ko sa next video na i-upload ko. Anyway, kung bago pala kayo dito sa aking page mga langga at nagustuhan niyo yung aming mga content, huwag niyo po sana kalimutan na mag-follow, like, and share yung aming mga videos. Shoutout po sa inyong lahat. Bye! God bless!